Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang matatalakay natin sa ngayon sa pamagitan ng lecture natin ay si Muhammad ay sakka sa lahat ng mga propeta. Ito ang matatalakay natin sa ngayon sa pamagitan ng maikling oras na kung saan ay matutunghayan natin dito ang mga katibayan na makapagpapawalang pag-aalinlangan at makapagpapatibay ng kalooban tungkol sa pinakahuling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Noong umabot ng 12 years old ang edad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinama siya ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib sa pangangalakal papuntang Syam. At nang makarating sila sa daan malapit sa Basra, ang Basra ay min Qura ash-Syam, kabilang sa mga lugar ng Syam kung saan ay nakatagpo nila ang isang lalaking rahib. Ibig sabihin ay isang Kristiyanong munghi o relihiyoso na kilala sa tawag na Bahira. At nakita ng lalaking ito ang silyo ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang likuran, hanggat sa sinabi niya, "Hada sayyidul alamin, hada rasul rabbil alamin, hada yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin." Ito ang kagalang-galang o ginagalang ng mga nilalang. Ito ang sugo mula sa tagapamahala ng mga nilalang. Ito ang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang awa para sa lahat ng mga nilalang. Noong umabot ng 40 years old ang edad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagpakita sa kanya si Jibril sa Ghar Hira, yungib ng Hira, na kung saan ay doon ipinahayag ang unang kapahayagan. Alam natin ito lahat, mga kapatid. Agad siyang lumisan at nagmamadaling umuwi sa kanilang tahanan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumakabog ang kanyang dibdib, at ikinuwento niya ang pangyayaring ito sa kanyang asawa na si Khadija, at hiniling niya sa kanyang asawa na balutin siya. Pagkatapos, si Khadija ay nagtungo sa kanyang pinsan na si Waraka bin Naufal, na bihasa sa mga banal na kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano, hanggat sa sinabi ng kanyang pinsan na si Waraka bin Naufal, "Hadha an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa." Ang nagpakita na iyon ay iyon ang namus, si Jibril, na ibinaba ng Allah kay Musa. Nangangahulugan dito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ang pinakahuling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad ay sagka sa lahat ng mga propeta. Ang pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit sa naunang mga kasulatan tulad ng Torah at sa Injil. Makikita natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, at nang sinabi ni Jesus na anak ni Maria,
sinabi niya sa mga angkan ng Israel, o angkan ng Israel, Inni Rasulullah ilaikum, katotohanan na ako ay isang sugo ng Allah na ipinadala sa inyo. Musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat, na nagpapatutuo sa Taura na ipinadala sa inyo nung una pa sa akin. Wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, at nagbibigay sa inyo ng magandang balita ng isang sugo na darating pagkaraan ko. Ang pangalan niya ay Ahmad. Ang Ahmad ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayinat, qalu hadha sihrun mubin. Datapwat nang siya, si Ahmad o si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dumating sa kanila na may mga maliwanag na katibayan. Sila ay nagsipagsabi, ito ay isang maliwanag na salamangka. Sa isa pang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi, sila na mga sumusunod sa sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat. Alladhina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, na kanilang matatagpuan na nasusulat sa Taura at sa Injil, sa Ebanghelyo. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Siya ay naguutos sa kanila ng kabutihan at nagbabawal sa kanila ng kasamaan. Wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. At kanyang ipinahihintulot sa kanila ang mga mabubuti o mga halal, at kanyang ipinagbabawal sa kanila ang mga marurumi o mga haram. Kaya ang dalawang talatang ito ay nagpapatunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit sa mga naunang kasulatan sa Taura at sa Injil o kaya ay Ebanghelyo. Kahit na gaano pa ito itanggi ng mga Hudyo at mga Kristiyano, ay hindi nila kayang takpan ang katotohanan ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa katunayan, mga kapatid, ay makikita rin ang mga ito sa Biblia, maging sa Lumang Tipan o sa Bagong Tipan. Pagdating sa Lumang Tipan sa Deuteronomy, sinabi ng Diyos, kaya pipili ako ng propetang tulad mo, O Moises, sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Sa Bagong Tipan naman sa John 14, mula 15 hanggang 16, kung iniibig ninyo ako, sabi ni Jesus, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo ay bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Si Muhammad ay sagka sa lahat ng mga propeta. Tandaan natin, mga kapatid, dahil ang nabanggit dito ay propeta at hindi sugo. Nagkaiba ang mga ulama hinggil sa kaibahan ng propeta, nabi at saka sugo, rasul. At ilan sa mga kaibahan nito na nabanggit ng mga ulama, unang-una, ar-rasulu man bu'itha ila qaumin kafirin, wan nabiyyu man bu'itha ila qaumin muslimin. Ang sugo ay sinumang ipinadala sa mga taong hindi mananampalataya, samantala ang propeta ay sinumang ipinadala sa mga taong mga Muslim. Pangalawa, ar-rasulu man jaa bi syari'atin jadida, wan nabiyyu man jaa bi syari'atin man qablahu min ar-rusul.
Okay. Ang sugo ay dumating na may dalang panibagong batas. Samantala ang propeta ay dumating na ang daladala niya ay batas ng mga sugo na nauna sa kanya. Pangatlo, ar-rasulu man unzila alayhi kitab, wan nabiyyu man hakama bi kitabin man qablahu min ar-rusul. Ang sugo ay pinagkalooban ng kasulatan, samantala ang propeta ay ang ipinapatupad niya ay ang batas ng kasulatan, aklat na ipinagkaloob sa mga sugo na nauna sa kanya. Subalit sa kabila ng kanilang pagkakaiba ay nagkaisa naman sila na ang sugo, rasul, ay mas mainam kaysa sa propeta, nabi. Sinabi nila, kullu rasulin fahuwa nabi, walaysa kulla nabiyin rasula. Ang lahat ng sugo ay propeta at hindi lahat ng propeta ay sugo. Dahil dito mga kapatid, ay lumilitaw na ang bawat nasasaad sa kasulatan ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khatamun nabiyyin. Siya ay sagka sa lahat ng mga propeta. Nawala ng propeta pagkaraan niya. Kung kaya nangangahulugan din na wala ng sugo pagkaraan niya dahil hindi mangyayari na magiging sugo, rasul, maliban lang sa siya ay propeta, ibig sabihin ay nabi. At kung ang nas, ibig sabihin ng nas ay tekstong nabanggit sa kasulatan na si Muhammad ay khatamur rusul, kung ang nabanggit ay sagka sa lahat ng mga sugo, ay hindi maitatanggi na magkakaroon pa ng ibang propeta. Bakit? Kasi posibleng mayroon pang darating na propeta, nabi, pagkaraan niya na hindi naman sugo, rasul. Iyon ay kung ang sinabi ay sagka sa lahat ng mga sugo. Subalit ang sinabi ay sagka sa lahat ng mga propeta. Ibig sabihin, pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Hindi sinabi sa kasulatan, hindi nasasaad sa kasulatan na pinakahuli sa lahat ng mga sugo, kundi ang sinabi sagka sa lahat ng mga propeta. Pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Si Muhammad ay sagka sa lahat ng mga propeta. Kaya binigyang katibayan ng banal na Quran o sa banal na Quran ang katotohanan na si Muhammad ay sagka, ibig sabihin ay panghuli o pinakahuli sa lahat ng mga propeta sa pamagitan ng talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, si Muhammad ay hindi ama ng isa sa inyo, datapwat siya ay sugo ng Allah. Wa khataman nabiyyin, at sagka panghuli o pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Sinabi ni Ibn Kathir sa kanyang tafsir, ang talatang ito ay isang nas, tekstong katibayan, na wala ng propeta pagkaraan niya, at kung gayon, na wala ng propeta pagkaraan niya, ay mas nangangahulugang priority na wala ng sugo pagkaraan niya. Lianna maqamar risala akhassu min maqamin nubuwa. Dahil ang katayuan ng mensahero o pagiging sugo ay eksklusibo kaysa sa katayuan ng propesiya o pagiging propeta, sapagkat lahat ng sugo ay propeta at hindi lahat ng propeta ay sugo. Sinabi pa ni Ibn Kathir, binanggit ng Allah sa kanyang aklat at binanggit ng sugo na si Propeta Muhammad sa kanyang mapapanaligang sunna na wala ng propeta pagkaraan niya, pagkaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liya'lamu
anna kulla man idda'a hadha al-maqam ba'dahu, upang mapag-alaman ng mga tao na ang bawat mag-aangkin sa katayuang ito ng pagiging propeta o magsasabing may iba pang propeta pagkaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzabun, affakun, dajjalun, dallun, mudillun. Siya ay puspos ng kasinungalingan, impostor, bulaang propeta, isang naligaw na nakakaligaw o hamak na nakakahamak. Si Muhammad ay sagka sa lahat ng mga propeta. At ito ay mapapatunayan naman natin sa mga hadith o ilan sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa naisalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baytan fa ahsanahu wa ajmalahu. Katotohanan na ang kahalintulad ko, sabi ni Propeta, at ang kahalintulad ng mga propeta na nauna sa akin ay kahalintulad ng isang lalaki na nagpatayo ng bahay at pinaganda niya ito at pinalamutihan niya. Pinaganda niya yung kanyang ipinatayo na bahay at binigyan pa ng nilagyan pa ng mga palamuti. Illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labina. Maliban sa may isang butas. Natapos na yung bahay, napakaganda, pero mayroon doong isang butas na lalagyan na hindi nalagyan. Yung butas na yun na tamang-tama na lalagyan ng labina. Ang ibig sabihin ng labina ay maaaring sabihin natin na hollow block. Mula sa isang sulok, doon sa sulok may butas doon na lalagyan ng hollow block na hindi nalagyan, labina. Na napalibutan ito ng mga tao, ang daming mga tao, tinitingnan ng mga tao at hinahangaan nila ito kasi napakaganda. At sila ay nagsasabi, sana nailagay na ang labina, nailagay na dyan sa butas ang labina. Qal, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Datapwat ako yung labina. Ako yung labina. Yung hindi nilagay doon na kulang, ako yung labina, sabi ng propeta. At ako ang sagka sa lahat ng mga propeta. Wa ana khatamun nabiyyin. Ako ang sagka sa lahat ng mga propeta. At sa iba pang hadith ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahaba ang hadith na iyon, subalit ito ang kabilang sa sinabi niya, wa khutima bi an-nabiyyun, at ginawa akong sagka sa lahat ng mga propeta. Ayon naman kay Jabir bin Samura, kanyang sinabi, ra'aytu khatiman fi zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaannahu baydatu hamamin. Nakita ko ang selyo, marka, sa likuran ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na para bang itlog ng isang kalapati. Okay. Sumaliwanag na napapatunayan natin na si Propeta sa pamagitan ng mga hadith o ilan sa mga hadith ay si Propeta ay sagka, panghuli o pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Si Muhammad ay sagka sa lahat ng mga propeta. Kung bakit? Dahil sa ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sagka sa lahat ng mga propeta at bilang sagka sa lahat ng mga sugo, ay ginawa rin niya ang kanyang mensahe, ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa lahat ng sangkatauhan. Napakaraming mga talata mula sa banal na Quran na nagpapatunay na ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pangkalahatan sa lahat ng sangkatauhan. Isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, sabihin mo, O Muhammad, o sangkatauhan, katotohanang ako ay isinugo sa inyong lahat. Sa isa pang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, at ikaw, O Muhammad, ay hindi ka namin isinugo maliban na isinugo ka sa lahat ng sangkatauhan. Okay, lumilitaw sa mga talatang ito na si propeta ay isinugo para sa sangkatauhan. Ibig sabihin ay siya ang pinakahuling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Imam At-Tabari sa kanyang tafsir, sabihin mo, O Muhammad, sa pamagitan ng talatang ito na sinabi ng Allah na وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sabihin mo, O Muhammad, sa lahat ng mga tao na katotohanang ako ay isinugo ng Allah sa inyong lahat. Hindi partikular sa iilan lamang na mga tao. Hindi tulad ng mga naunang sugo na kung saan ay isinugo lamang sila sa ibang mga tao o ibang pamayanan na hindi naman sila isinugo sa iba. Si Muhammad ay sakka sa lahat ng mga propeta, kung saan ay siya ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin, bilang awa sa lahat ng mga nilalang. Ito ay makikita sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. At ikaw, O Muhammad, ayon sa kahulugan ng talatang ito, at ikaw, O Muhammad, ay hindi ka namin isinugo maliban sa awa sa mga nilalang. Maliban sa isinugo ka bilang awa sa mga nilalang, sa lahat ng mga nilalang. Nabanggit sa tafsir ni Ibn Kathir, at kung sakaling may magtanong kung paano magkakaroon ng awa ang taong hindi naman mananampalataya, kasi ang sinabi sa talatang ito ay rahmatan lil alamin, bilang awa sa lahat ng mga nilalang. So ibig sabihin, hindi lamang sa mga Muslim, kundi kasama na dito yung mga hindi mananampalataya. Okay, kung bakit siya ay awa sa mga taong hindi naman mananampalataya, hindi naman mga Muslim. Kung sakaling may magtanong, ang sagot ay sinumang nanampalataya. Man amana billahi wal yawmil akhir, sinumang nanampalataya sa Allah at sa huling araw, kutiba lahur rahma fid dunya wal akhirah, ay itatala para sa kanya ang awa o kaya ay habag dito sa mundo at sa kabilang buhay. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, at sinumang hindi manampalataya sa Allah at sa kanyang sugo, ufiya mimma asabal umam. Okay, ay hindi rin parurusahan. Ibig sabihin, papasensyahin, hindi parurusahan ng katulad ng ipinarusa sa mga taong mga nauna. Mga naunang mga tao o kaya ay mga naunang mga pamayanan. Alam natin ang parusa na ipinarusa sa mga taong mga naunang mga ibig sabihin ay pamayanan. Walang pag-alinlangan na si propeta ang pinakahuling propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay sagka sa lahat ng mga propeta at wala nang darating pa na propeta maliban sa kanya. At kung siya ay ibig sabihin pinakahuling propeta o kaya sagka sa lahat ng mga ibig sabihin ay propeta, ay ibig sabihin siya ay sagka rin o kaya ay pinakahuli rin sa lahat
ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad ay sakka sa lahat ng mga propeta. At mayroon din ditong talata na nagpapatunay na kung saan ay wala nang darating pa na kapahayagan kasi naging ganap na, naging kumpleto na ang ibig sabihin ay kapahayagan nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ibig sabihin ng talatang ito, ayon sa kahulugan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Sa araw na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinumplito ko para sa inyo ang inyong relihiyon. So, ibig sabihin, wala nang darating pa na iba. At wala nang darating pa na kapahayagan kasi kinumplito na ng Allah subhanahu wa ta'ala. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati." At ginawa kong ganap para sa inyo ang aking biyaya. Napakaraming biyaya, ginawang ganap ang biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakumul Islam dina, at pinili ko para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Okay. So nangangahulugan dito na ibig sabihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ang sakka sa lahat ng mga propeta. Ibig sabihin ay wala nang darating pa na propeta maliban sa kanya. Okay. Kung mapapansin natin ang mga mu'jiza, ang mga mu'jiza na ipinagkaloob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi katulad ng mga mu'jiza. Ibig sabihin ng mu'jiza ay mga himala na ipinagkaloob sa mga naunang mga propeta. Tutunghayan lamang natin itong himala, napakalaking himala, itong banal na Quran, na kung saan ay ipinagkaloob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang banal na Quran na nananatili pa rin sa original na anyo nito. Nananatili pa rin ang banal na Quran, ang pinakamalaking himala na ipinagkaloob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi katulad ng mga naunang mga kasulatan. Mapapansin natin, ang mga kasulatan ay pinagkaloob kay Propeta Abraham, Suhuf Ibrahim. Ang mga kasulatan ay pinagkaloob kay Propeta Moises, Torah. Ang mga kasulatan ay pinagkaloob kay Propeta David, Zabur. Ang mga kasulatan ay pinagkaloob kay Propeta Jesus, Injil o Ebanghelyo. Ay ibig sabihin, hindi na natin makikita ang original na kasulatan na ipinagkaloob sa mga naunang mga propeta. Samantala, itong pinakahuling kasulatan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita pa rin natin ang original at nananatili pa rin ito sa original. Tingnan ninyo mga kapatid. So nangangahulugan talaga na wala ng pag-alinlangan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakahuling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito mga kapatid, ay sa panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi may mga tao na mga pasaway, may mga tao na mga hindi naniniwala, may mga tao na mga baluktot ang kanilang kaisipan, kaya hinamon sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong ito, hinamon sila ng Allah na gumawa, kung kaya nila ay gumawa sila ng isang sura lang na katulad ng banal na Quran, katulad ng sura sa banal na Quran. Subalit kailanman ay hindi nila ito nakayanang gawin. Hanggang sa ngayon ay walang makakakayang gumawa isang sura lamang na katulad ng ibig sabihin ay banal na Quran. At hanggang sa paggunaw ng mundo ay walang makakagawa sa hamon, walang makakatugon sa hamon ng Allah na gumawa ng isang sura lamang na katulad ng ibig sabihin banal na Quran o sura sa banal na Quran. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Sabihin mo, Muhammad, na kahit na sila ay magtipon-tipon ang mga tao,
magtipon-tipon ang mga jin, magsama-sama sila na gumawa sila ng katulad ng Quran, katulad ng banal na Quran, ay ibig sabihin, hindi sila makakayang gumawa ng katulad ng banal na Quran. Magtutulong-tulungan pa sila, pero hindi nila makaya ng ibig sabihin ay gumawa ng katulad ng banal na Quran. Sa madaling salita mga kapatid, ay ang importante nakuha natin yung pinakapunto natin sa panayam natin ito, na kung saan alhamdulillah napakarami ang ating mga kapatid na lumahok sa araw na ito. Alhamdulillah, isang malaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat, sapagkat kahit papaano sa pamamagitan ng pandemya ay nagkakaroon tayo ng katulad ng mga ganitong oras na kung saan ay naihahatid natin o kaya ay naidideliver natin at napapakinggan natin, natutunan natin ang mga aral sa ating pananampalatayang Islam. Napakalaking bagay ito sa ating lahat mga kapatid, at ito ay talagang napakalaking naidudulot na kabutihan na kahit na nasa loob tayo ng kwarto, nasa loob tayo ng trabaho, o kahit na nasa labas, hindi na kailangan na pumunta pa tayo sa mga Islamic Center, dahil dito ay ibig sabihin open ang pakikinig natin, nagkakaroon tayo ng panahon na napapakinggan natin o kaya ay natatalakay natin o kaya ay nagkakaroon tayo ng biyaya, napakalaking biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ating pananaliksik ng kaalaman mga kapatid. Alhamdulillah, dahil sa ating pagsisikap sa pananaliksik ng kaalaman ay ibig sabihin ginagaanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga landas, ang ating mga daan patungo sa ibig sabihin ay paraiso. Napakalaking biyaya para sa atin ito lahat mga kapatid. Kaya huwag tayong magsawa makinig sa mga aral sa Islam, at huwag tayong magsawa mag-share ng mga aral sa Islam. Huwag tayong mahiya. Yan ang pinaka bigyan natin ng pansin, kasi mayroon sa ilan sa ating mga kapatid nang siya ay umakap sa Islam ay nahihiya na, hindi niya ipapakita, hindi niya ipaparamdam, hindi niya sasabihin na siya ay Muslim kasi nahihiya. At mayroon ding iba sa ating mga kapatid na mga ibig sabihin mga Muslim na ibig sabihin nahihiya lumahok sa mga katulad nitong pag-aaral. Sa atin sa pananampalatayang Islam ay ina-advise sa atin na laging pagpapakumbaba. Laging pagpapakumbaba kahit anuman ang natapos natin. Doktor, engineer, nurse, marami sa atin dito. Halos lahat ay mga professional. Subalit nagkakasama-sama tayo dito sa lipon ng ibig sabihin pananampalatayang Islam, na kung saan ay ibig sabihin malaking biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So napakalaking bagay ito sa ngayon, kasi itong Zoom, hindi katulad dati na 40 katao lang ang makakalahok o makakapasok. Sa ngayon ay ginawa na nilang 100. Kahit na free ay 100 katao ay pwede makapasok dito sa ibig sabihin ay Zoom. Na sa ngayon, alhamdulillah, marahil ay ilang segundo o ilang minuto ay mapuputol na itong pag-uusap natin, biglang mapuputol. Pagpapasensyahin ninyo kung sakali na maputol na hindi tayo makapagpapaalam. Alhamdulillah. So biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inuulit natin na ang ating natalakay sa ngayon, huwag nating kalilimutan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sagka sa lahat ng mga propeta. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakahuli sa lahat ng mga ibig sabihin ay mga propeta at mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang punto natin doon ay yung talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." So hanggang dito na lamang mga kapatid, pagpalain kayo ng Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.